Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi rin ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong kumakapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyo agad na uulan at ganoon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hangin mula sa katimugan, ay sinasabi ninyong iinit at nagkakaganoon nga." Mga mapagkunwari, marunong kayong umunawa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo nauunawaan ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung ano ang tamang gawin? Kapag ikaw ay isinakdal, sikapin mong makipagkasundo ka sa nagsakdal sa iyo bago dumating sa hukuman. Baka kalad ka rin kanya sa hukom at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay knowing. May mga sandaling malinaw ang langit ngunit biglang bumubuhos ang ulan. May mga sandaling maaliwalas ang paligid ngunit saglit lang dumidilim na. Sa ating pang-araw-araw na karanasan, marunong tayong tumingin sa paligid at magbasa ng mga palatandaan ng panahon. Ito ang sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Kapag nakikita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan at umuulan nga. Kapag umiihip ang hangin sa timog, sinasabi ninyong iinit at umiinit nga. Marunong tayong kumilatis sa mga bagay na panglabas. Ngunit ang tanong ni Jesus, bakit hindi ninyo alam unawain ang mga palatandaan ng kasalukuyang panahon? Ang ating word of the day ay knowing. Pagkilala, pagkilatis, pag-unawa, at pagtanggap sa mga palatandaan na hindi panlabas, ngunit pangloob. Hindi sa panahon, kundi sa puso. Hindi sa panahon ng tag-ulan o ng tag-init, kundi sa panahon ng pagdating ng Diyos sa ating kasaysayan, sa ating mga desisyon, sa ating mga ugnayan, sa ating mga pananagutan. Marunong tayong magbasa ng forecast, tumingin sa ulap, magdala ng payong kung kinakailangan. Ngunit gaano ba tayo kahusay sa pagbasa ng forecast ng kaluluwa? Gaano tayo kasensitibo sa mga palatandaan ng pagkakabingi sa Diyos, ng paglayo sa Kanyang kalooban, ng pananahimik ng ating konsensya? Ang tunay na pagkilala ay hindi lamang pagsabi kung ano ang nakikita, kundi ang pagtanggap sa panawagan nitong dala. Kung may palatandaan ng panganib, tayo ay kumikilos. Kung may palatandaan ng bagyo, tayo ay naghahanda. Kung may palatandaan ng espiritual na pagkauhaw, anong ginagawa natin? Si Jesus ay dumarating sa ating buhay sa pamamagitan ng kasalukuyan. Ngunit marami sa atin ang laging nakaabang sa kinabukasan o kaya'y nakakulong sa nakaraan. Hindi natin lubusang kinikilala ang kanyang presensya sa ngayon, sa kaguluhan, sa katahimikan, sa mga hindi inaasahang pagkakataon, sa galaw ng puso. Ang pagkilala ay isang espiritual na pagbasa ng mga bagay-bagay. Higit pa ito sa pagtingin. Ito'y pagninilay, pagdama, at pagbubukas loob. Hindi sapat na alam natin ang tama. Kailangan kilalanin natin ito bilang panawagan. Hindi sapat na narinig natin ang katotohanan. Kailangan payagan natin itong bumagabag sa ating budhi. Dahil ang hindi pagkilala sa presensya ng Diyos sa kasalukuyan ay pagkabigo nating tuparin ang ating layunin bilang nilikha na makilala, mahalin at paglingkuran siya. May isa pang aspeto ng pagkilala sa Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus, bakit hindi ninyo pinagkakasundo ang inyong sarili sa inyong kaaway habang kayo'y magkasama pa sa daan? Sa madaling salita, kung may hindi pagkakaunawaan, kung may hidwaan, kilalanin ang panawagan ng pakikipagkasundo. Huwag hintayin ang huling sandali. Ang pagkilala sa kasalukuyang panahon ay pagkilala rin na ang ngayon ay panahon ng biyaya.
Ang ngayon ay ang araw ng habag. Ang ngayon ay sandaling ibinibigay sa atin upang magbago, magpatawad at lumaya. Sa ating mga relasyon, kailangan natin ng pagkilala na hindi tayo perpekto, na may mga nasaktan tayo, na kailangan nating humingi ng tawad, kailangan din natin ng pagkilala na ang ibang tao ay may pinagdadaanan, kaya't dapat din silang unawain, hindi husgahan. Ang tunay na pagkilala ay humahantong sa paggalang, sa pakikiisa, at sa pagbabalik loob. Sa isang lipunan kung saan ang dami ng impormasyon ay sobra-sobra, minsan nawawala ang tunay na pagkilala. Hindi dahil sa kakulangan ng data, kundi sa kakulangan ng malalim na pakikinig. Hindi ba't ito rin ang hamon ni San Ignacio, ni Santa Teresa ng Avila, ni Santo Francisco ng Assisi? Ang discernment o tamang pagkilala sa galaw ng Diyos sa ating kaluluwa. Sa dami ng ingay sa mundo, kaya pa ba nating makilala ang tinig ng Diyos? Sa panahon ng fake news, cancel culture, at instant gratification, ang Ebanghelyo ay nananawagan sa atin na bumalik sa payak na espiritu ng pagkilala. Kilalanin natin ang mga palatandaan ng Diyos, ang katahimikan, ang pagdurusa ng kapwa, ang pagkapit sa panalangin, ang mga bagong pagkakataong binubuksan sa atin araw-araw. Ang pagkilala ay isang biyayang dapat hilingin araw-araw. Sa ating kasalukuyang kalagayan, ano ang palatandaan ng Diyos na ating kailangang kilalanin? May mga pagkakataon ba ng pagkakasundo na ating pinalalampas? May paanyaya ba ng pagbabalik loob na hindi natin pinapansin? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon, bigyan mo kami ng mata ng pananampalataya upang makilala namin ang iyong presensya sa aming pang-araw-araw na buhay. Buksan mo ang aming puso upang maging mulat sa mga palatandaan ng iyong awa, ng iyong tawag at ng iyong pagdating. Turuan mo kaming huwag palampasin ang pagkakataong makipagkasundo, magmahal at magbalik loob. Naway ang aming puso ay maging mapagmatiyag at mapagpakumbaba. Handang kilalanin ka sa lahat ng bagay. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.